what's up? Magandang araw mga for today's vlog. So, dito na naman tayo ngayon sa Taytay Rizal sa may motorcycle city para i-feature ang kanilang Duke 200. So, titignan natin yung kanyang specs. Go around activity natin siya. Titignan natin yung kanyang latest price update. So, pagkano yung pwede natin itaw tapos yung magiging monthly save na natin para natin pa natin ulit sa pinakabit ko nga muna ang side mirror ng KTM Duke 200 para mas pogi tingnan. Ayan, so bago tayo magpatuloy sa ating vlog ngayong araw, baka naman pwedeng pakilike muna ng video. Tapos pakisubscribe na rin sa hindi pa nakasubscribe. Click nyo na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa nating video. Kung mahilig ka sa mga sports naked bikes, street bike, swak na swak sa'yo ang video na to. Kung ang hanap mo ay medyo mas mura, dito ka na sa Duke 200 dahil may less sila ngayon na 28,000. So bali ang kanyang SRP ngayon pumapatak ng 150,000 lamang. So mas mahal pa ang mga scooter na nasa 150cc category pataas. So bago ang lahat, ipunta muna tayo sa kanyang specs. Ang kanyang engine displacement ay 199.5cc to be exact. Single cylinder, dual overhead cam, liquid cooled FI, 6-speed manual transmission, may compression ratio na 11.3:1, may anti-theft alarm, may bore and stroke na 72mm by 49mm, may fuel consumption na 35 km per liter. Ang kanyang fuel tank capacity ay 13.4 liter. May maximum power ito na 25 horsepower at 10,000 RPM. May maximum of torque naman ito na 19.3 Nm at 8,000 RPM. Nilagyan ito ng single disc brake na 300mm sa unahan, tapos sa likuran naman ay single disc brake na 230mm. Dual channel ABS na rin to. Ibig sabihin, harap at likod ay naka-ABS na. Ang kanyang gulong sa unahan ay nilagyan ng 110/70/17 mags type, naka-tubeless na rin ito. At sa likuran naman ay may sukat na 150/60/17 mags type din and then tubeless. So ang kanyang suspension sa unahan ay 43mm WV Apex upside down fork. So ibig sabihin to, ang kanyang telescopic fork dito sa unahan ay inverted telescopic fork, at ang kanyang suspension naman sa likuran ay 10-step adjustable WV Apex monoshock. Napakaganda ng kanyang mga suspension. Pagdating naman sa kanyang mga ilaw, ang kanyang headlight ay naka halogen bulb pa, naka automatic headlamp on, pero present dito sa unahan yung kanyang daytime running light. So yung mga signal lights niya is LED, pati ang kanyang tail light ay LED na rin. So pagdating dito sa kanyang instrument panel ay naka-digital. So ang kanyang console features dito ay present ang speedometer, tachometer, trip meter, odometer, orasan, ABS light, fuel gauge, gear shift light. Ayan mga dude, so bumagay din talaga yung kulay niya, na combination ng kulay orange tapos black lang. Iisa-isahin natin yung bawat sulok ng motor na to. So i-walk around review natin to. After nating i-walk around review, ay susukatin naman natin yung kanyang seat height. So tara. Ayan mga dude, dito katabi natin yung Duke 200. Tara, i-walk around review natin ito. Simulan natin dito sa kanyang headlight. Yung kanyang headlight mga dude, so parang naka-heart shape siya. Yung kanyang ilaw dito naka-bulb type. Tapos yung mga signal lights niya is LED na rin. Pagbaba dito, ayan yung kanyang inverted telescopic fork. So napaka-durable tingnan. So upside down telescopic fork. So kanyang front fender, ayan. So magandang plastic yung ginamit. Tapos yung kanyang disc brake. Meron ditong reflector. Tapos malapad yung kanyang gulong. Naka-disc brake. Tapos yung kanyang caliper. Yung size ng kanyang gulong dito sa unahan ay 110/70/17. And pagdating dito sa kanyang tangke, ayan, so may nakasulat lang dito na Duke 200, tapos dito may KTM. So pagdating dito sa kanyang makina, ayan, Racing KTM. Apaka ng rider. Tapos yung change gear pedal natin, ayan. So maganda siya. Tapos dito sa likuran, ayan yung kanyang single monoshock. Yung suspension sa likuran, ayan. Apaka ng upright natin. Yung chain guard, so maganda din. Swing arm.
Yung kanyang gulong dito sa likuran, ayan, napakalapad din. Tapos dito, pag akit natin sa may bandang puwetan niya, may KTM. Nung inupuan natin yung kanyang upuan, so malambot naman. Tapos hindi siya madulas. Yung kanyang tangke, napakalaki. Pagdating dito, ayan yung kanyang instrument panel, naked handlebar, tapos yung kanyang handle grip. So sakto lang talaga. Wala siyang N-bar. Yung kanyang mga switches dito sa left. Yung kanyang clutch, so malambot. Malambot na rin yung kanyang clutch. Pagdating dito, ayan yung mga switch niya dito sa kanan. Electric start, tapos kill switch. Yung brake lever niya malambot din. Kanyang side mirror, ayan, nakikita natin. So merong rubber dito. Ignition switch na dito. Tapos yung susian ng tangke. Pagdating dito sa may puwetan, ayan. So LED yung kanyang taillight. Kanyang signal light, nalagayan ng plaka. So ayan yung gulong niya dito, napakalaki. So halos isang dangkal natin, ayan. Dito sa gilid, ayan. So ayan yung kanyang display. So ganun pa rin, nandyan yung kanyang makina. So kitang-kita natin, Motor X pa rin dito. So ano lang naman yan. Tapos dito Racing KTM. So yan mga dudes, so wala namang gaanong mga decals or sticker dito yung ating Duke 200 ano. So napaka minimalist din naman niya, tapos dalawang kulay lang yung ginamit, orange tapos black. Titingnan natin yung kanyang seat height. So susukatin natin kung pasok sa height ng mga Pilipino. Kung pasok sa height natin na 5'5 hanggang 5'6. So tara. So susukatin natin kung kanyang seat height. Kanyang position na magkakalit natin na sporting bike. Tapos sa akin natin ang kanyang 5'6". Ang napunta natin yung medyo so ayan mga dude, ano, so abot na abot pa naman natin sa height natin na 5'5 hanggang 5'6. So may seat height siya na 822mm. So abot pa naman natin, pero medyo tiptoe nga lang tayo. May ground clearance din ito na 155mm. So safe na safe siya sa mga humps, tapos sa malulubak na daan. Tapos may curb weight naman ito na 159 kg. So kayang-kaya natin siya. Ayan mga dude, ano masasabi nyo dito sa medium segment natin na KTM off-road bike? Napakaganda ng kanilang promo ngayon dahil may less sila na 28,000. So dati ang price nila is 178,000. Ngayon halos pumapalo na lang siya ng 150,000. Mas mahal pa yung mga scooter na nasa 150cc category. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kontakin nyo na lang yung numero sa ibaba. So nandito tayo sa Motorcycle City, Taytay. That's it for today's vlog mga dude. Muli, kung nakaabot ka hanggang sa huling bahagi ng ating video, baka naman pwedeng makahingi ng isang like, and then subscribe nyo na rin para maging updated kayo sa mga susunod pa nating mga video. So that's it for today. Thanks for watching. Bye bye.